Hello naman. Okay, ayun. So, we still have this one usual hopefully Iyan, ano po? one round, no? One last round for organic chemistry, specifically stereochemistry, no? So, just a quick recap. If you recall, nandito tayo yan. So, sa summary na lang ng isomers, no? So, we started with isomers. What are isomers? They are compounds with the same, ano, no? Molecular formula and same molecular weight, no? However, you have different types of isomers. You have constitutional isomers, same din yung molecular formula and same molecular weight. However, yung attachment of atoms are different, no? Ngayon, pag same na talaga yung attachment of atoms, what are those na? That will be your Stereoisomer. stereoisomers. However, ang mga stereoisomers din natin, Josh, ay may classification din, no? So, yung mga cis-trans mo ay saan sila? Diastereomer. Very good, diastereomers, no? There are non-mirror images, pero nagbabago, same lang din, no, yung attachment of atoms. They are different in orientation in space, no? Diastereomers yan. Ayan, umulan na naman po sa amin. So, enantiomers naman ay mirror images, no? So, we also discussed, no, parang ang usual na tanong kasi dito, Josh, no, ay paano kapag may dalawa kang molecule? How will you compare them? So, isomers ba sila or what, no? So, if you have two non-identical molecules, are they isomers? You answer first, are they isomers or no, no? So, kapag isomer, doon ka ngayon bababa sa tanong na, constitutional isomer or stereoisomer? Kapag same ang attachment of atoms, no? So, same attachment of atoms, etc., bonds, stereoisomers yan malamang. And then, ang susunod mong tanong, are there mirror images with one another, no? Or with each other? So, kapag yes ang sagot, enantiomers ngayon siya. Okay? So, ngayon, we also have special cases ng diastereomers, no, Josh? Or stereoisomers. Stereoisomers sila, pero when you think of stereoisomer, Josh, usually we think all of them are chiral, di ba? Tama? No. Yeah, that's the usual usual connotation when we have stereoisomers, all of them are chiral. Well, in fact, mali yun, no? Dahil meron kang stereoisomer, kahit may stereocenter siya or stereocarbon, no? Stereogenic carbon, it will still be a chiral. Ano yung mga compounds na yun? Meso compound ba? Very good. Those are the mesocompounds. So mesocompounds are diastereomers, no? So kasi usually non-mirror image siya. Wait lang ha, maglagay lang ako ng headset. Oo nga po na parang Ang lakas po, talagang no? Lakas ng ulan. Oo. Pero, ayan. Ay, wait lang. Close ko lang din po yung door. Crimin. Biglang buhos pa. Okay, so like what I mentioned, no, there are diastereomers, no, stereoisomers pa rin naman sila, Josh. They have stereogenic carbons or stereocenters. However, they are as a molecule, they will be achiral. And these are, nasabi mo na, mes compounds. Bakit nga pala sila achiral, Josh? Plane of symmetry yata po. Okay, good, no? Dahil may plane of symmetry sila. When your molecule has a plane of symmetry, automatic achiral siya, no? So, ngayon, yung topic natin, Josh, ay for today, parang parang from the previous sessions, no, we're dealing with stereoisomers as um, paper, topic, idea, no? Ito Oo, ngayon parang yung structural lang ba? Oo, ito ngayon yung realistic side. So, paano kapag nasa lab ka na? How do you identify if a molecule is a stereoisomer? No?
So, yun ngayon yung challenge yan. So, here comes optical activity, no? So, ang optical activity, I think, no, sa akin ito, hindi ko alam kung paano siya talaga nag-start. Kasi baka sa photography ito or what, no? Doon mo makikita yung mga plain polarized light eh. So, nung nagbabasa-basa nga din ako, sabi ko, paano nila nalaman na yung mga molecules na Baka ganito ay magkakaroon ng interaction with the plain polarized light. So, either by accident po or alam na po. So, parang alam na okay, some of them. So, siguro we can use this to categorize siguro po. Baka siguro ganun din po. They or found that. pwedeng iniisip ko din kasi yung spectrophotometry ay nag-start na rin siguro by then eh. Kasi itong, I'm not really sure kailan na invento ang polarimeter, no? So, baka nauna ba siya sa spectrophotometry. Pag nauna kasi yung spectrophotometry, makes sense, no? Na, okay, they know already that matter and light can interact. So, definitely, the stereoisomers can interact with light. However, kakaibang light din dapat ang need natin. Kasi kakaiba na yung stereoisomers, no? They are really, really the same, no? Parang chemically speaking or chemical bond speaking, they're the same, no? Same attachment. Nagkaiba lang ng orientation in space. So, paano ngayon natin ma-differentiate? Yun yung challenge, no? Ano po So, na para siyang meron ba pong parang racemic mixture na may DNL? So, paano ano po yung itsura nun? Wala po? Nothing will come out? oo. Yun ngayon yun. Pero, may other ways din tayo, no? How to know if that one is a stereoisomer. Okay, so let's start with this statement, no? The chemical and physical properties of two enantiomers are identical except in their interaction with chiral substances, no? So, pero hindi ito hindi ito absolute statement kasi alam nga natin na yung mga drugs nga it's either R or S lang eh yung magkakaroon ng effect, no? So, definitely yung chemical property niya will be different, no? With each other. And then, like what I've mentioned, no, yung mga, buuin na natin, no? Okay, yan. Yung mga stereoisomers mo, there are special molecules, no, na parang same sila ng mga attachment of atoms. Parang ang idea is, paano natin sila ma-differentiate, no? Tapos, like what I mentioned, naturo ko na rin naman to sa nung inorganic, no? Ang matter ay nag-interact with light, no? So, we're really sure of that. So, definitely, yung stereoisomers mag-interact din with light, no? Pag ordinary light lang kasi, Josh, ang ating gagamitin, no? Hindi natin siya ma-differentiate kung ordinary lang siya. Let's say you use the ordinary natural light or kahit mag-IR ka pa, kahit mag-UV ka, no? So, you cannot easily differentiate stereoisomers. However, kapag ginawa mong plain polarized light, kung anumang radiation ang ginagamit mo, that's another scenario. So, like what I mentioned, no, enantiomers, even though they have identical physical properties, they will interact differently with plain polarized light. So let's define first what is plain polarized light. So I think na-meet mo na ba to sa physics? Nakapag-radiation ka na sa physics? Hindi ba? Pero ko po yung Yeah. meron po yung isa lang po yung component niya mo. So yung plain polarized light, actually, pwedeng iniisip ko kung pwede rin naman siyang plain polarized radiation kasi when you say light, sa bagay, ang light ay EMR naman po, everything yata po, meron po yata ang polarized yata po. Oo. So, UV kasi pag ginagamit po light, therapy. nagre-refer to sa natural light, which is a small portion lang nung electromagnetic family, electromagnetic radiation family. So, iniisip ko, kasi may plain polarized IR ka din, may plain polarized UV ka, no? So, plain polarization is a technique kasi that making your light or your radiation, which has an electric vector that oscillates in a single plane. Di ba ang light natin ay merong two vectors? Mabang. Naalala mo? Pero Ano yun? Yung magnetic ba po, is it also in a single plane or not po? Yun yung hindi ko rin sure. Pero usually perpendicular sila.
Tama. Yun yung alam ko, no? So, ngayon, yung electrical vector kasi natin, yung electric component ng EMR, electromagnetic radiation, nag-oscillate yun, no? In different directions. Ngayon, kapag ginawa natin lang na nasa iisang plane lang yung oscillation ng electrical vector, that is when we create a plane polarized light. No? So, parang paano natin magagawa yun? So, usually we have polarimeter, no? Para at least, or hindi pala polarimeter, polarizer lang. You just need a polarizer to make plane polarized light. No? So, mamaya papakita ko sa'yo. Plain polarized light arises from passing ordinary light through a polarizer. Ayun, yun yung sinabi ko sa iyo, no? Hindi naman, ang polarizer, special filter siya, no? So usually filters yan eh. Special filter siya na kapag dumaan yung light doon, magiging nasa iisang plane na lang yung oscillation ng electrical component ng radiation mo. So, feeling ko yung magnetic, ano pa rin siya, nag-o-oscillate ba? Ay, feeling ko, Josh, kasi dapat perpendicular eh. Eh di, ibig sabihin, nasa isang plane na lang din yung Dapat po, technically. Dapat po. Pero magnetic radiation. baka Yeah. somehow naglilipat-lipat. Baka, I don't Yeah. Kasi kapag naglilipat-lipat pa rin siya, ibig sabihin, hindi sa iisang plane ang ano mo, electrical component ng, or electrical vector ng electromagnetic radiation. No? So, um, yon. Basta nasa iisang plane na ngayon yung electrical radiation mo. Electrical vector ng EMR. So, ngayon, ang polarizer, Josh, ay part lang ng isang instrument called polarimeter. So, para saan tong polarimeter, no? A polarimeter is an instrument that allows polarized light to travel through a sample tube. So, dapat may source of light ka muna, Josh. Gagawin mo siyang plain polarized light through what? Yung polarizer nga po. Very good. So, pag plain polarized na siya, Josh, tatama siya ngayon dun sa sample mo. Yung sample mo, that contains enantiomer o kaya stereoisomer. So, ngayon, yung stereoisomer mo, pag tumama siya doon, mag-i-interact siya with the plain polarized light. Yung plain polarized light, dahil enantiomer ito, iniikot niya yung plain polarized light, no, in a certain degree. No? So that organic compound rotates plain polarized light. It's an indication sa atin na ang sample or yung nandoon mismo sa loob ng sample tube mo ay isang stereoisomer. So, Clear doon? para siyang ano ba, yan. Baka siguro sa mga crystal structure na sa ano na po yan. Na parang may mga direction, no? Yon. Parang So, ginaguide po yung light na punta ka sa itong... correct. Oo. Pero Paano yung mesocompound? Wala po? Correct. Wala din. Mesocompounds are acting like a chiral compound. So, let's check, no? Paano yung sa achiral? So, ayan. Ano With, po na? Yung yeah. optically inactive. With achiral compounds, the light that exceeds the sample tube, mamaya muna yan, dapat dito tayo mag-start. Magkakaroon ka na ng idea. Ito kasi after ng volumetric analysis natin, mag-start tayo sa electrochemical methods ng ANACHEM. Ang susunod kasi ay spectroscopic methods. May idea ka na kasi ang polarimetry ay isang spectroscopic methods, no? So, isa siya sa mga spectroscopic methods, Josh. So, ganito din yung halos na arrangement. Siyempre, nag-iiba-iba lang, depende dun sa technique, no? Will not focus on the device itself, Joshua, or on the instrument itself. Kasi sa ANACHEM yan. Yan ang focus ng ANACHEM. Doon tayo sa application. End user ngayon si organic chemistry. So, may light source ka. So, your light source might be a source of IR, UV, natural light, etc. So, anything. May mga different types ka ng light source. So, sa chemistry, medyo familiar na kami dyan sa mga helium lamp, na ganyan, no? Sodium lamp, etc. May mga specific light source ka if you want a specific radiation, type of radiation. Ngayon, yung ordinary light kasi, iba-iba yung directions, no, ng electrical component or the electrical vector of your EMR. Ngayon, dadaan siya ngayon sa polarizer. May filter ka.
Ang mga polarizer, based sa aking research, no, nung nagbabasa din ako kanina, so parang ano na rin ako, na curious. So, saan ba ito gawa, no? Ang mga polarizer originally, mga crystal sila, no? Inorganic compounds, na kapag nag-pass through dun yung ordinary light, nagiging plain polarized light siya. Sa ngayon, mga PVA sheets na ngayon sila, Parang polyvinyl alcohol. sakto pa yung crystal structure po na, para parang isang slit. Mm-mm. Siguro So, kaya graphite siguro kung ano, yung mga graphite. yun yung hindi ko alam, baka check mo kung meron ng plain polarized light. Polarizer na graphite. Kasi ano po, sheets eh. So siguro kung inisip ko po, pag yung super thin na, parang pseudographene na gano'n. Maraming sheets na loosely connected. Siguro baka it could work. Yeah, iniisip ko din yun, no? So parang na-curious din ako. Meron na kayang graphite filter na polarizer. Pero feeling ko meron na yan, no? May nag-attempt na. Mabang. Tapos, yung polarizer mo, no, meron ka ulit dito, magiging plain polarized light na siya. Yung plain polarized light mo, dadaan na ngayon sa sample tube. So, yung sample tube mo, nandun yung sample, yung compound, no? So, this time, achiral ang nilagay natin. So, if we will notice here, the plain polarized light retains its direction, no? So, kung ano yung pinasok mong plain polarized light, yung direction niya, ganun din yung sa exit tube niya, no? Dito sa may exit niya na chamber. So, ganun din yung direction. So, ibig sabihin, the plane of polarization is not changed. So, therefore, ano yung laman ng sample tube mo? Sa itong achiral compound, no? So, kailangan mo ba na gaseous or something ba po yung sa loob ng sample? hindi naman. Pwede yan, usually liquid siya. Pero iniisip ko din, baka pwede naman tong gas. Usually liquid yan, Josh. Sa polarimeter yung pinapasok namin liquid. Kaya dapat... Ano po siya? Mataas yung melting point. Ano po ang gagawin niyo mo? Anong melting point? Hindi. Ang challenge kapag hindi siya nadi-dissolve. Wala. Di ba? Kasi pag hindi siya nadi-dissolve, may mga particulates ka dyan. So, dapat siya solution. So, ang usual na method namin dyan, hanap kami ng solvent na magdi-dissolve dun sa stereoisomer. Kaya ang solubility is a very basic skill sa organic chemistry. Meron po kayong alam na wala pong solvent? Parang as a chemist makahanap ka dapat. Yun pa yung trabaho ng chemist. Oo, kasi Josh, hindi lang naman siya, di ba ang solvent mo, baka naiisip mo lang, let's say water, acetone, ganyan. Hindi, pwede mo pa siyang i-mix. Let's say 1% acetone, 5% water, o di ba? Let's say to fit the needs mo na pwede rin, no? 94% ethanol. So, bahala ka mag-combine. Minsan pa nga, nag-DMF ka pa, mag-hexane ka. You analyze the solute, no? Yun yung challenge dito. Kasi solution dapat siya. Okay? And then, let's have this. Paano naman kapag stereoisomer or chiral compound yung binigay sa'yo? So, with chiral compounds, makikita natin dito yung plain polarized light. Pag dumaan na pala siya dun sa sample tube, naiikot niya yung mismong plane polarized mo into a certain degree. Yun yung minimeasure ni polarimeter. So, the plane of the polarized light is rotated through an angle alpha. So, tandaan mo to si alpha, no? So, si alpha, yun yung observed rotation natin na tinatawag. So, the angle alpha is measured in degrees kasi usually nakaganyan yan, naka-vertical. So, pag umikot ng ganito, so may certain degree na inikot yung plain polarized light mo. And ang nag-cost noon ay yung molecule na nasa loob. Kailangan pa po yun manually or meron ba po siya parang computer or something? Usually meron na yung naka-digital na yan. Pero may ipapakita ako sa yung video sa YouTube, yung inaano mo siya pag sa plain polarimeter, digital na kasi yung alam ko, iniikot mo pa rin naman siya. Dapat magpapantay siya. Kung kailan siya nagpantay, ibig sabihin yun yung, di ba, umiikot siya ng ganyan. Tama? Ngayon, iikot mo ngayon yung knob para babalik siya dun sa original position.
pag chinek mo yung knob, kung gaano kadami yung degrees na inikot mo, yun yung degree of rotation. Ayan ba? Oo. So, a compound that rotates polarized light is said to be optically active, no? So, So, optical activity summary after this, try natin manood ng video. Naghanap ako sa It's will YouTube. work for all ano po, all radiation types. Let's say optically active po siya na magro-rotate ng mga 35 degrees clockwise sa Ah, simple light. Will it also work with ultraviolet po or ano? Ganun ba din po yung same? Oh, that's a good question. Kasi mag-iiba yung interaction niya. Pero feeling ko dapat same. Kasi electrical component eh. Iba po yung ginamit ng light bale. Iba na yung ano niya. Pero yung electrical vector yung nag-interact with the molecule eh. Kasi tsaka yung frequency mo, I'm not really sure about this kung naka-dependent ba siya sa frequency yung rotation. So, baka nga magbago. Kasi yung pag yung frequency, kunwari, ang natural light, iba yung frequency niya dun sa let's say 10 to the 12 or 10 to the 14 versus IR or UV. So, iba yung niya, frequency. So, feeling ko magbabago. So, check na natin para at least masagot natin, no? Will observe rotation. In a polarimeter. Tama. Tama nga. Mag-change siya. Mag-change po siya. So, paano po yan? The angle of rotation will change depending on the wavelength of the light source. So, almost all polarimeters use the sodium D line wavelength 589.3. So, ini-standardize nila para at least iisa yung rotation natin. Ang ginagawa nila, Josh, yung mga gumagawa ng polarimeters, ang ginagawa nilang light source ay si sodium lamp. So, kasi pag sodium lamp, automatic, nasa 589.3 nanometers approximately yung wavelength na nire-release niya. Okay? So, pero kapag iba yung light source mo, let's say, binago mo, helium lamp na yan. So, iba na naman yan, Josh. No? Mag-iiba yung observe rotation mo, kumbaga. Okay? So, ngayon, the rotation of polarized light can be clockwise or counterclockwise. So, tatandaan mo ngayon to, Josh, no? Ito ngayon yung sinasabi ko sa yung counterpart ng R. Wala na po. Hello? Ay, nawala po yung mic niyo po. Okay. Rinig ako. Rinig naman po, pero wala pong mic. Nag-bust po. Okay. Sumabog siya? Wala po. Tapos nawala po. Eto, Wala po. walang sound? Hindi pa, meron po. Pero yung parang mahina lang po. Yung parang, you're just talking into the laptop. Parang gano'n lang po. Ayan, better. Ayun po. Okay na po. Okay, yun. So with that, no, ito yung sinasabi ko sa'yo, yung RNS kasi sa paper siya. Ito ngayon yung sa real lab, no? Sa real lab, we have D and L na counterparts, no? So, if the rotation is clockwise or if your molecule makes the plane polarized light to rotate clockwise, ang molecule na yun ay isang D molecule or D stands for dextrorotatory. So, usually, the rotation is labeled D kung ano yung angle, no? So, let's say, D 45 degrees o kaya positive 45 degrees. Ibig sabihin no, ni-rotate mo yung plane polarized light ng far right, no? Clockwise. So if the rotation is counterclockwise, we now have the compound as levorotatory molecule, a levorotatory molecule or an L molecule. O kaya L stereoisomer, D stereoisomer. Doon mo na maririnig yung D and L na term, no? So kapag sinabing D stereoisomer, it means that or L stereoisomer, it means that the molecule rotated the plane polarized light counterclockwise. Tapos, on a certain degree. And then, two enantiomers rotate plane polarized light to an equal extent but in opposite directions.
Yun yung case natin ngayon, Josh. Paano kapag meron kang enantiomers, yung mirror images with each other, tapos nasa solution sila parehas? Paano yung mangyayari? So, kunwari, if enantiomer A rotates plane polarized light by 5 dextrorotatory 5 degrees or D 5 degrees, so the same concentration of an enantiomer B rotates it by negative 5 degrees or L 5 degrees, no? So, no relationship exists between R and S prefixes and the plus and minus designations that indicate optical rotation. Very important ito, Josh, na i-note mo. Josh, you cannot assign na kapag ang R automatic D and S ay automatic L. Hindi. Kasi ang R and S ay sa papel lang. Please remember that, Josh, ang R and S ay sa papel lang. Clear ba tayo doon? Awa. Sa nomenclature lang natin sila ginagamit. So ngayon, if you want to know the D and L properties, no, ng mga molecules, kailangan mag-polarimeter ka talaga. No? So ito yung na-observe experimentally. So if I'm not mistaken, hindi rin to kayang i-predict ng using the molecule itself. No? So di mo alam kung sino yung magpapaikot na. Kunwari, si R ba yung magpapaikot into levorotatory or dextrorotatory tapos certain degree, no? Ino-observe talaga siya sa lab, nire-record siya. So, ngayon, ito yung same question, no? Paano kapag, yun nga, same yung concentration no enantiomer A and enantiomer B mo, no? We call them racemic mixtures or racemate, no? So, racemate din yan. So, an equal amount of two enantiomers is called a racemic mixture or a racemate. So, a racemic mixture is optically inactive. So, para maging optically active siya, Josh, kailangan mo mag-separate, no? So, mahirap actually mag-separate ng mga enantiomers, Josh. So, because two enantiomers rotate plane polarized light to an equal extent but in opposite directions, the rotations cancel and no rotation is observed. Yun ngayon yung nangyayari, Josh, no? So, kaya nagiging zero siya. So, ayan, katulad nito, no? So, table 5.1. Ayan, the physical properties of enantiomers A and B. So, tingnan mo to, Josh. Pag A alone, kunwari, melting point, tignan mo yung physical properties nila, Josh, ng enantiomers A and B. Pag melting point, let's say A alone, identical to B. Pag B alone, identical to A. So, ngayon, ibig sabihin, pag meron kang pure enantiomer A and B, melting point-wise, same sila. Pero kapag What's wrong? Umaga 1 plus 1 equals 3. Why? Pero kapag ano siya pag racemate sila, pwede siyang different sa A and B. Imagine mo pag mixture siya. Yan ngayon yung ano dyan, mind-blowing din sa stereoisomers. Imagine mo, si A and B, parehas sila ng melting point. Pag pure, yung kunwari, may RNS version ka or DNL, ganun na lang, Josh. May DNL version ka. So, pag pure sila, same sila ng value. Pero pag pinagsama mo sila ngayon, Josh, DNL, let's say, pwedeng equal, pwedeng hindi, pwedeng mag-iba ngayon yung melting point nila. Okay? So, same din sa boiling point, no? Pwedeng, same ang identical, ang A and B may boiling point, no? Enantiomers. Pag pure alone sila, no? So, pure lang sila and alone. Pero kapag pinagsama mo na sila, there might be different from the pure A and pure B. So, optical rotation, ito sure tayo dito, no? So, si A and B, ano yan sila? May kanya-kanya silang pang-rotation. Pwedeng si A ay positive, dextrorotatory. Tapos, si B naman ay levorotatory. Tapos, yung racemate mo, A and B, yun ngayon yung zero. Pero take note, Josh, dapat, ano sila dapat, Josh? Ano dapat? Parang ano yata po tagan, dapat the same. Yes, same ang ano. Last one, yung properties.
Pero except yung rotation. Anong same properties? Ano ang dapat same sa kanila para mag-zero? Dapat pareho, same yung exact proportions mo. Same yung ano? Ano dapat ang same? Kung mag 1:1 mo, para 0 degrees mo. Anong specific na parameter dapat ang same? Mm, mass, siguro ko? Or something. Kailan ka magkakaroon ng zero na rotation? Na-race sila? Magkasakto po silang in the same proportions po sila. Same proportion or same? They have the same what? Kaya yun kasi ang condition mo eh. Magiging zero lang ang rotation, optical rotation, if and only if your A enantiomer and B enantiomer will have the same, kasi magka-cancel out yan, the same what? Ano yung magdidikta ng ng rotation, Josh? Rotation. Yung ano po? Ano dapat ang same sa kanila para maging zero yung optical rotation? Kasi kapag hindi yun same, Josh, pwede maging positive or negative yung optical rotation mo. Ano yung sinasabi mong same proportion? Ano yung proportion na yun? Anong parameter yun? Amount po, yung ano. Amount or concentration. Okay. Dapat same sila ng concentration. Kasi kapag kunwari 0.10 molar, yung isa 0.15 molar, ay Josh, makikita mo magiging positive or negative yung angle of rotation dyan or optical rotation mo. Clear? So, dapat same sila ha? Okay. Ayan. So, babalikan natin tong specific rotation, tapos punta tayo dito. Ayan. Nakikita mo, Josh, tong sinend ko. Ay, wait. Stop share muna ako. Kasi dapat share sound. May tunog ba? Meron yata po. Very mahina po. Okay. Wala naman siyang sounds eh. Actually, walang words. So, i-ano na lang natin. Play natin, ha? Ayan. Real quick. Nakuha mo siya, Josh? Ano sabihin po ng meron ba pong meaning yung non-use? Tama. Hello. Ayan. Iniisip ko nga, ano lang siya, yung sa scale lang. Yun lang. Parang ano to pag gumagamit ka ng mga caliper. Opo. So, yun siya. So, napanood mo naman, Josh, no? Opo. So, ang ginawa niya ay, ganyan din yun. Kasi sa amin kasi, kapag iniikot mo na siya, Josh, digital na siya. So, lumalabas na yung degree. Ayan. Para sa caliper mo. Tingnan mo ha, ito yung dadaanan, yung path ng plane polarized light. Tapos, tignan mo yung ilalagay niya, sample tube. Saan daw gawa yung sample tube? Quartz mo. Quartz. Ibig sabihin, natural light ito usually or UV.
So, papapuntang UV. Kasi sa quartz, at saka, ang quartz ay hindi ganun nag-absorb ng um, natural light. Kaya nga kulay puti lang ang quartz, Josh eh. Ibig sabihin, nagpa-pass through lang siya. Josh, ito yung mga condition sa Anakem. Ito yung mga condition mo ng sample tube mo. Dapat hindi niya ina-absorb or hindi siya nag-interact with your light source. Kasi dapat saan lang mag-interact yung light source mo? Or yung light? Saan dapat lang mag-interact ang light? Dapat Yan, yung binibigyan mismong ko ng idea. Very good. Sa sample lang dapat. Doon sa solution. So, dapat yung mismong lalagyan lang talaga siya. No? Kaya challenging din pumili ng sample tube. Dapat mag-fit siya doon sa target mong analysis. No? So, kunwari, ayaw mong ma-absorb or magkaroon ng interaction yung sample tube with the light source. Tas ang light source mo ay, let's say, nasa visible light, tapos or going up UV, no? So, pwede mo gamitin si quartz, no? Yan. And then, so, say quartz ang lalagyan mo. Tapos, siya mo i-on. So, syempre, nandito somewhere yung light source sa baba, tapos may polarimeter ka dyan, Josh. Tapos may kita mo ngayon, ayan, ito Josh, tingnan mo. How do you know po na yung dark na po siya? Oo, pag dark na siya, ayan, nakikita mo naman na totally dark. Ayun. Kung ayan, no, wala kang makikita, oh. Ayan, Josh. Sa amin kasi, ito, digital yan. So pag gano'n na po, wala na. Kita mo na kung ilan yung degrees. Parang ang lalabas na kagad sa amin, 34.4. Di ba dito, bibilangin mo pa na, okay, 31, 32, 33, 34. Tapos kung saan tatama na magkatama, ayun, 4. So, 34.4 ito. Okay? Oh, high-tech pala po. Mas high-tech pala po tayo. So, yun na siya. Iniikot-ikot mo lang din siya. So, yeah, basically, ganun gumamit ng polarimeter. So, yun, yung 34.4, Josh, sino nga ulit yun? Yung ano po, yung, ano yun? 34.4. Anong tawag mo doon? Yung something na ano, wala. Yung ano kasi po yung tawag, yung optical rotation something. Ang tawag doon ay observed rotation. Yun, observation. Alpha. Ayan, no? Ano yan? Ayan, ito. Yan. So, si alpha yan, ha? Si alpha ngayon yan. Ngayon, Josh, no? Papasok tayo sa computation. Kasi kasi 'di ba, depende siya sa concentration. Ngayon, ano pa yung ibang factors na nakaka-apekto dun sa interaction ng sample mo with the light? Ang susunod ay yung length ng sample tube. Kasi yung length ng sample tube mo, Josh, remember, nandun yung solution mo, 'di ba? Ibig sabihin, pag mas mahaba yung length ng sample tube, anong mangyayari, Josh? Mas madami. Pag mas mahaba yung length ng sample tube mo, anong meaning nun? Mas maraming sample. Very good. So, magbabago din yung observed rotation mo, no? So, doon ngayon dependent yung observed rotation. Tapos, dependent din ang observed rotation sa concentration. By the way, by looking at this formula, Josh, ano ang relationship ng observed rotation tsaka ng length of sample tube tsaka ng concentration? Siguro, kung mas less concentrated, mas mahaba po para sa maraming time. Hindi. Ano lang, observed rotation lang versus concentration, kunwari. Siguro, mas ano nga po, the same lang na po. Anong the same? Directly proportional sila or inversely? Siguro, ano po, directly, mas concentrated, mas may rotation. Sige, check mo yung formula. Tama ba? Ay, hindi po. Nasa baba pala yung length. Ano talaga, letter C tayo, concentration pa lang. Anong madededuce mo? What will happen to the observed rotation if you have larger or smaller concentration?
Larger concentration, less rotation mo. Okay? So, ibig sabihin, inversely proportional sila. For Tama ba? sun. Same with length of sample tube. Ano? Very good. So, ganun din naman. Siyempre, pag mas mataas concentration, madaming sample yon. Pag pinapahaba mo yung sample tube, madami ding sample yun. No? So, what will happen will be the alpha will decrease. No? So, if you have larger concentration or a longer sample tube. So, ngayon, observed rotation kasi yun, Josh. Ano yung meaning ng observed rotation? Kasi dependent ang observed rotation sa length at saka sa concentration. So, pero we can standardize it, no? By the specific rotation. Yung specific rotation, Josh, fingerprint ngayon ito ni, nino nga ito? Fingerprint ng molecule mo, no? So, hindi na siya nagbabago. Kasi si observed rotation dependent sa mass. Anong type siya ng property na alala mo? Extensive. Okay, very good. Extensive. O, di ba? Meron na naman tayong another example ng extensive property. So, usually kasi onti lang maisip natin kaagad yan eh. Parang sino nga ito? Si force, kasi dependent yun sa mass. Volume, yung weight, yan, mga dependent sa mass yan. And, ito, specific, si observed rotation, extensive property. Yung counterpart niyang intensive property, ibig sabihin, hindi ito magbabago, Josh, per molecule, no? Kasi nga, ginawa natin, standardize na siya. That will be specific rotation. So, specific rotation is an intensive property of chiral compounds, no? On the amount of degrees that your molecule or chiral compound rotates the plane polarized light. So, specific rotation is denoted by the symbol open bracket, alpha, close bracket. Joshua, wag ka malilitiw dito. Paano kapag ganito yung may brackets yung alpha? Ano ba? Ano yung symbol niyan? Sino to? Yung concentration ba? I think. Hindi. Open parenthesis, alpha, close parenthesis. Sino yan? Anong difference niya dito sa alpha? Kasasabi ko lang. Yung dito sa loob yung observed rotation, tapos ito po yung specific rotation dun sa brackets mo. What is the specific rotation ulit? Yung ano po, yung parang standard na for yung intensive na ano po, yung for all ano po, for ano tawag? Ano sabihin yung ano po yung all na for all of the same sample po kumbaga. Yun na po yung Correct. So intensive property siya. Yung specific rotation, yung alpha mo observed rotation yan. Ang observed rotation dependent saan ulit? yun nga po, yung sa length, tapos sa concentration. Sa length ng sample tube at concentration. Very good. So, specific rotation is denoted by the symbol open bracket, alpha, then close bracket, and defined using a specific sample tube length. So, usually, ang specific sample tube length, so may siya standard, no? 1 decimeter or 1 decimeter is equal to 10 centimeters. Pakitandaan to, Diyos, siya. Kasi sa ano naman, sa UV, mga ganyan, spectrophotometry, usually, 1 cm naman, if I'm not mistaken. No? So, 1 cm lang siya. What cm nga ba? Check ko nga din. Alam ko 1 cm yung usual na sample tube. Usually 1 cm ito. Tama ba ako? $10 millimeters. Tama nga, 1 cm. Okay? So, dito ay decimeters. 10 centimeters ito, Josh, ha?
Yan. 1 decimeter usually ang sample length of sample tube mo dito for polarimeter. So, sa mga usual na polarimeters. So ngayon, Josh, may unit si alpha. So ang unit ni alpha ay alpha all over gram per ml tuloy. Alpha all over cm o kaya dm x molarity. So parang ganito siya, Josh. 35 degrees over plus. So plus 35 degrees over let's say 1 decimeter by 0.5 molar. Okay? So may specific siya na unit. Tapos, pakitandaan dyan siya, may temperature dependent din yan and specific yung wavelength ng light source mo. Kaya tignan mo, ano yung wavelength mo dito? 589 nanometers. Sino nga ulit yung light source dito, Josh? Nasabi ko ito kanina. Ano yung usual light source for polarimeter? Ano ba yung kasi yung Yung pinanggagalingan ng light, sino yun? Yung yeah. Ano ang usual na light source sa polarimeter? Wala ko, yung inisip ko kasi yung yellow, ano kasi yan? Sodium, bale ba? Okay, correct. Yung sodium light. Kasi ang wavelength doon ay specific. Yung sinabi niya po something eh. Correct. So, 589.3 nanometers. Dito nga 589 lang, no? So, okay lang yan. Generic na to na. Ibig sabihin, sodium lamp yung ginagamit natin usually sa mga polarimeters. Kasi kapag nag-iba to, mag-iiba din yung value natin, no, ng observation. Of course, depended ang observation sa length ng sample tube and concentration. Next, ano ngayon yung enantiomeric excess? So, because enantiomeric excess is a measurement of purity, no? So, or optical purity. Enantiomeric excess is a measurement of how much one enantiomer is present in excess of the racemic mixture. Ito yung sinasabi ko sa iyo, Josh, kanina na paano kapag hindi equal yung concentration mo? Magiging zero ba yung yung observation mo, Josh? Paano pag hindi equal ulit? Magiging zero ba yung observation mo? Hindi yata po. Hindi talaga, no? So, kaya ka meron tinatawag na enantiomeric excess. When you say enantiomeric excess, gaano kadami yung in-excess nung isa sa isang enantiomer? Pwede pa i-measure siguro using the angle. Yes, oo. Ayun yung tinatawag dating EE. So, paano kunwari, Josh, ganito yung case, 65 yung isa, 35 yung isa. Diba? Paano malalamang 65 over 35 yun, no? So, nakukuha din natin siya using the EE. Tsaka yung sa mga observation, sa specific rotation. So, EE is equal to percent of one enantiomer minus minus the percent of other enantiomer. So, sa binigay kong example kanina, Josh, 35 and 65, ano ang enantiomeric excess? Yes, Josh, ano ang enantiomeric excess or EE? Yung nga pa yung yung po, Hindi, 35-65 na. Kunwari, 35% yung A, 65% yung enantiomer B. Ano ang enantiomeric excess mo? Yung yung difference. Correct, which is 30. So, example din dito, no, if a mixture contains 75% of one enantiomer and 25% of the other, the enantiomeric excess is 50 kasi 75 minus 25 lang siya. So, thus, if you have a 50% excess of one enantiomer over the racemic mixture or 50% EE, no? So, kunwari, pure siya. So, 100 minus, hindi pala pure. Thus, there is a 50% excess. Ito pala yon. So, ito yung interpretation nitong 75-25. Thus, there is a 50% excess of one enantiomer over the racemic mixture or 50% enantiomeric excess. No?
So, ngayon, Josh, makukuha mo kasi ngayon yung purity using the uh, specific rotation of the mixture and specific rotation ng pure enantiomer. Doon mo makukuha yung concentration niya. So, kunwari, the enantiomeric excess can also be calculated if the specific rotation of a mixture, yung standard rotation ng mixture to ha, take note ng mixture, and the specific rotation of a specific enantiomer or a pure enantiomer, they are known, no? So, enantiomeric excess is equal to observed rotation specific rotation of the mixture all over specific rotation of the pure enantiomer times 100%. You get the enantiomeric excess. Okay? Clear tayo dito, Josh? Tama. Okay, so mukhang clear tayo. Sige, mag-solve tayo. Ayan. Check na natin ito. Okay. Sige. 1 tayo. Okay. About enantiomeric excess, the amino acid S-alanine has the physical characteristics listed under the structure. Okay? So, S-alanine ang binigay. Ang specific rotation ni S-alanine ay plus 8.5. Tapos, ang melting point ay 297 degrees Celsius. Question, Josh. What is the melting point of R-alanine? Yung melting point ba nagbabago kapag nagbago yung enantiomer mo? Let's say S ay 297 degrees Celsius, yung R ba ay magbabago din? Hindi naman po. Okay, correct. So, dapat kung 297 degrees Celsius tong S-alanine, dapat 297 din to. Okay? 297 degrees Celsius. So, we can double check, no, kung ano yung melting point ni R-alanine. Check ko. Melting point, R-alanine. Based dito, ang nakalagay ay 300 degrees Celsius. Meron din ito mas specific, 297 degrees Celsius for the R-alanine. Same din, 297 degrees Celsius R-alanine. May mga nagsasabi 300 degrees Celsius. Okay lang yun. Almost the same. No? So, pag mataas kasi, imagine mo, 297 yan. Maliit na masyado yung 3% difference. 3 degrees Celsius na difference. No? So, yeah. We are now sure that R-alanine has the same melting point with S-alanine. How does the melting point of a racemic mixture of R and S-alanine compared to the melting point of S-alanine? Sige nga. Can you answer that, Josh? Same din ba sila na 297 or no? Hindi siguro mo. Bakit? Actually, Bakit yung racemic mixture ay... Dapat same kasi magka-cancel out pa yung isang greater na isa. Tsaka yung lesser than siguro isa. Wait. So, ano yung nila, yung melting point, the same or different from the pure ones? Baka different. Kasi nga, Correct. So, yun yung nasa table kanina, no? Kapag racemic mixture, bakit po ganun? yun nga yung yun yung clue nun, no? Parang, pag naka-racemic mixture yung RNS mo or DNL, may possibility na iba ang melting point nila dun sa pure A and pure B alone. No? So, yun yung nangyayari kapag racemic mixture. Binabago niya yung melting point. So, what is the specific rotation of R-alanine recorded under the same conditions as the reported rotation of S-alanine? Sige nga, Josh. Letter C. Anong ina-expect mo na specific rotation ni R-alanine? So, with that given values. Okay, so... Letter C, 1C. Tama. Yung kabila po, negative 8.5. Okay, very good. So, si R-alanine ay negative 8.5. So, levorotatory si R-alanine. Si S-alanine, tignan mo to. Si S-alanine, siya yung dextrorotatory. Ito yung sinasabi ko sa'yo, Josh, no? Hindi mo pwedeng iset kagad na si R ay si D, tapos si S ang si L. Hindi.
inaano yan, talagang ine-experiment yan. Yung polarimetry can be only determined through experimentation. So, ito yung tanong ko, letter D. What is the optical rotation of a racemic mixture of R and S-alanine? So, racemic mixture ito. Dapat zero po. Ulit? Zero po. Dahil? Kasi nga racemic po. Very good. Pag racemic mixture equals si RNS, zero yan. Then, ayan, finally, label each of the following as optically active or inactive. So, sagutin lang natin, no? A solution of pure S-alanine, active or inactive yan sa polarimeter? A solution of pure alanine, pure S-alanine, of course, the answer is active. Kasi i-rotate niya yung plane polarized light by positive 8.5. Tapos yun yung solution 75, siguro meron pa rin. Kasi nga nandun, may isa pa. Parang hindi completely cancelled out. Very good. At ano ang racemic mixture mo? Ano yung enantiomeric excess rather? Yung pangalawa, ano yun ha? Inactive yan. Kasi equal mixture of R and S-alanine. So, racemate sila or racemic mixture ang nabuo mo. So, inactive. So, sa letter C, tama ka din doon. So, dapat active yan because mas marami si S kumpara kay R. So, hindi totally mag-cancel out. So, therefore, ano ang enantiomeric excess, Josh? Sa letter E. Sa 75-25. Bilang mo. Nice. Mga ano po na? 4.20. 4.20. Anong enantiomeric excess? Bilang mo. So, ano pala? 50% mo. Okay, very good. Okay. Ayan. So, let's now move on sa number 2. O, ikaw ang mag-solve sa number 2. Something, 10. Okay. What's the specific rotation? Ano kasi yung specific rotation? Wait. O, anong formula nun? Concentration po na, ano po na? Concentration, pero hindi po alam yung molar mass, so hindi po yung molar na. Constant. Uh, 100? Yun lang ba? Okay, so, sige, pakita mo nga sa akin yung formula mo or yung solution mo. Yun. Ha? Makapal masyado. What is, ayan. So, susundan lang naman na, ayan, ito direct substitution lang, no? Alpha is equal to alpha over, okay, 1 dm times, okay, over ml. So, ano ngayon ang unit? 1 over 10. So, anong unit yan, Josh? It's something. Wait lang mo. Something.
Oo nga pala, hindi ko pa na ano. May unit yan. So, 100 degree over, degree, Degree. degree milliliter per gram deciliter. Ayan. Yan ngayon yung unit yan. ml over gram dm. Okay, good. What someone do this? Or pwede rin ganito, Josh. 100 degrees, tapos over dm x gml minus 1. Pwede din yun. Ay, tama ba ako? Sorry, 100 degrees, dm gml minus 1. Tama, no? Tama. Lalagyan mo lang yung dm mo tsaka yung gram per ml, nakamultiply, tapos erase mo sila sa negative 1. Same din yun. Yan. Okay, so okay tayo sa number 2. Let's now move on with number 3. Ayan, sa number 3. Ay, wait. Yung number 3 and to number 3 to 5, i-ano na natin siya ngayon. Wait lang ha. Annotate. Clear ko muna yung drawings mo. I-ano natin siya, Josh. I-screenshot mo siya, then ilagay natin sa whiteboard. Para at least kasi na nakikita ko na, okay, dito kami nag-end sa slide na ito. Na-screenshot mo na, Josh? Ayun. Okay na? Okay na ba? Okay, then i-share ko yung whiteboard natin. Puntahan mo yung whiteboard natin. Nasa pin yan, nakapin sa message natin. WB whiteboard something. Ayun. Hindi pa kita nakikitang nakapasok dito. Loading pa po. Okay. Ayan. Nakikita mo na yung ano natin, whiteboard. Ito yung last time eh. Ito, nakikita mo na yung sinishare ko. Ayan, ito yung last time. Ako, naka-isang hilera lang pala tayo dito. Ayan, nakikita mo? Minama, I need to sign in pala. Sign in na mo ako. Dugtong ka lang dito. Okay, you're here. I can see your name. Sige lang, Josh, ha? Tapusin ko lang itong launch ko. You can paste the ano. Tapos pagtapos na, we can check that.
Aha. Ayun. What's happening? Lah. Mhm.
Okay, you're good, Josh? Wala ba? So, malapit na ba? So, siguro may way na gawin to. Yun. Sa 5, number 5. We still have number 6 that we need to answer. Mm, 41.67. Does this mean, ano ba? Hindi ba po dapat, yung observe rotation? Oo nga, iniisip ko rin eh. Specific rotation niya ay plus 24. Alpha is plus 10. I think, hindi, ano siya, specific mixture rotation yan, Josh. Kasi solution eh.
Take note nyo siya, hindi naman tayo, problem practice it. Ang formula mo ay EE equals yung specific rotation ng mixture over specific rotation ng pure enantiomer. So, pwede sabihin po any mixture. Pero dapat, di ba po dapat alpha lang po to? Hindi, specific rotation ng mixture na yan. So, ibig sabihin, ini-standardize sila yung mixture na yan. So, whatever yung concentration niyan, yan yung magiging specific rotation niya. Regardless of the length of the tube. Okay, so kung ganon, hmm, tinignan ko pala po sa internet, ano daw, tawag nun, o nga po na, so hindi pala siya per substance. Yeah. Sure po na. For every condition siya na kunwari, sinet nilang standardized na ganito yung racemic mixture, pwede din siya. Ano mo? Okay. Pakita mo naman yung solution sa A and B para at least makikita natin pag binalikan natin dito. Sa A ay paano mo siya na-solve? Okay. So, 80% times 24 yan. Okay, 100. 41.666. Good. Okay, so mabilis ang discussion. So number 3, what is the enantiomeric excess for each of the following mixtures of enantiomers A and B? So this is just subtraction, no? So madami si A, then mas kaunti si B, 95 minus 5, 90% EE. Lalagyan mo ngayon yan, Josh, ng EE para alam mo nasa enantiomeric excess yan. So A and B, number 3, 90% EE, and then 85 minus 15, 70% EE. Para alam mo, enantiomeric excess yung mga yan. Kasi baka pwedeng concentration yung inaano dyan pinepertain. Sa number 3, Josh, 3A and 3B, lagyan mo ng EE, parehas. Para we know, sinasanay kita mag-label para at least alam mo na enantiomeric excess yun. Baka kasi ang isipin mo, concentration din siya. So, 3A and 3B, Josh. EE po iyan parehas. Yan na natin. EE. So, same din dito. Dapat ito ay EE. Nako ha, next time, EE mo siya para alam mo, enantiomeric excess yan. So, sa number 4, EE ang binigay. Ayan ito yung sinasabi ko, 90% EE, 99%. So, dapat may EE din yung 3A and 3B mo. So, sa number 4, EE yung binigay. Hanapin mo yung original percentages ng mga enantiomers, no? So, to have a 90% EE, ibig sabihin, dapat may 95% and 5% EE ka. 95% A and 5% B, kumbaga, no? Or sa enantiomers mo. Correct ito. Tapos, let's make it red. So,
Actually, correct tong number 3 mo lahat, no? Tapos correct din yung A, 4A mo. Sa 4B, 99% E. So, ibig sabihin nun, dapat, ayun, very good. 99.5% ang A and then 0.5% ang B. So, you'll have the 99% EE. Tapos sa last one, 60% EE. So, parang nag-iisip ako kanina, ano to, 90-30. So, hindi. But we can have the 80-20, no? So, dapat kasi total pa rin, 100%, no? So, 80-20, you'll have a 60% enantiomeric excess. So, sa number 5, this is a combination problem, no? So, si specific rotation daw ng pure MSG, no, ay plus 24. So, iniisip natin, ito ay isang specific enantiomer ni MSG. Ano to, Josh? R or S? Sige nga. Can you name yung MSG na to? RMSG or SMSG? Yes, Josh? Sige, check mo. RMSG yan or SMSG? I don't know. So, anyway, so plus 24. So, S. Sige, check mo muna. Ano mo? S yan or R or what? Based yun sa drawing. Sa structure. S ba siya? Wait lang ako. So, dito yung... R or S? Definitely ito muna. Ay, hindi. Ito muna. Tapos 1, 2, 3. S. Hindi na siya na ano ng carboxylic. Very good. Dapat nitrogen muna kasi sa taas yung atomic number niya. So ano yan? R or S? Yes, Josh, ano yan? R or S? Palagay kung anong MSG siya. Anong type ng enantiomer? So, very good. Ito ay yung 1 mo. Priority mo to 1. Followed by 2. Then, ito ang 3. So, therefore, ano to? Anong rotation yan, Josh? So, yung fourth mo hydrogen, nasa likod naman yon. So, as is ito. So, this is definitely what? Yes, Josh? Ano to, Josh? This is what? So, ito yung ano ba? S nga ba? Okay. So, lagyan mo to, SMSG. Open parenthesis S, close parenthesis, then dash MSG. Ganun natin siya isulat. Ngayon, pagbaba mo mamaya, Josh, i-check mo sa kitchen nyo kung ano yung nakasulat dun sa MSG. Kung may MSG kayo, I don't know, baka hindi na gumagamit ng MSG si Ate Julie. So, lagyan mo to ng S. Ayan. Yeah. SMSG. So, or S monosodium glutamate. Okay. So, yan siya. So, sa number 5, correct ito, 41.66 and then 19 plus, ito po ay plus 19.2. Okay. Okay, let's go back dun sa ating slide, Josh, para we can finish this. Punta tayo sa ayan, number 6. Paano nito, Josh? Screenshot ulit. Okay na? Tignan mo. Okay. Okay na ba? Then paste it sa ating whiteboard. Let's share ko yung whiteboard natin. Oo. Ayan. Sige. So ito, ano lang to, as in mga salita lang siya.
So, kasi hindi naman tayo magsasolve dito eh. Oh, natakpan yung sagot mo. Ayan. Okay. So, anong mga names ng mga yan? Pakiname muna, Josh. Baka masira lang pa yung ulo ko muna. Okay, so next. Wala ba? So, Oh, iname mo muna yung... Anong compound yan? Anong generic name nila? Anong 1, tatlong yan? 3. Dimethyl siguro mo. Very good. 1,3-dimethyl Nakalagay na pala. cyclopentane. Okay. No problem. Pero, Ngayon, ano yung susunod na names nila sa stereoisomer? Si A muna. Let's start with A. actually, yung C po is cis. Yung A and B are trans. Oh. Differentiate mo pa rin yung A and B. Opo, Yung C, pwede mo rin madagdagan pa yan. Ngayon, may tanong ako, Josh. How many stereocenters per molecule? 1, 2, 2. 2. Okay, lagyan mo ngayon yan. RNS per carbon. Bilang ako. Saan na naman ito? Sa A ka muna. Lagyan mo ng RNS. Yan. 1, then, Sino mauna? 1, 2, 3. R. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, Sinong 1 mo sa kabila? 1, 1. Sorry, Josh. Bakit R yung isa? Ito. May naman. So, dapat, ano ba yung una? Sinong una mo? 1, ano, ito muna. Yes. Hindi. Bakit ayan? Ito muna po. 1, 2, 3. Bakit yung nasa taas yung una? Mas maraming carbon. Hindi. Kailangan mo i-compare yan versus. So, kundi, ito. Ito pala ganito. So, Ako muna mag-iikot. O, ayan. O, dito. O, ito. Pantay ba sila? pantay. Okay, yan. O, susunod. Pantay ba sila? Aba. Tignan mo. O, It's na. ayan. O, yung nasa baba, sige, ikaw yung sa blue. It's na nga po. So, siya yung mauna. Sino yung nasa una? So, ito po muna. Tapos, ito. Okay, so yan yung 1, then 2, then 3. So, ito 1. Tama ba? 2, 3. Tama ako? S. Tapos, ito R. Okay. So, ano yan? Anong ikot yan? S ba? Tapos, ito R. O, edi S dapat. O, mali yung sagot mo kanina. Kung practice set ito, mali na yun. Ito pala. Ano ko pala. Usually, pag magkabalaan po sila S, tapos ang R na yung kabila. Pero, Oy, di ka sure. I-check natin. nasarap ngayon po yung H. Hydrogen. Nasa harap kasi yung hydrogen eh. So, May- automatic. 1 ito, then 2, then 3. Very good. Ito sigurado R. Tapos ito So, baliktad ito kasi harapan ang hydrogen. So, babaliktarin ko yung ikot. So, R dapat to, S ngayon siya. Yan mo. Okay, anong complete name ni letter A? Sige, sulat mo ang complete name ni letter A. Ako, nakalimutan mo na magsulat. Kaya, ano ka na po? I have found Open parenthesis. Ayan, sige. Mali. 1S, 3S, close. Hindi. Close ka agad. Then, 1, 3. Okay, very good. Okay, yung letter B naman. Anong pangalan ni letter B? Lagyan mo ng A, B, C, D. A, B, C para at least alam natin na yan yung legend mo. Capital A, bold A. Then capital B, bold B. Pwede ba yung i-bold or hindi? wow. Ayun, pwede. Di ba? At least para may legend ka.
Yan. Naku ha, wag mong kakalimutan mag-name ng ng mga RNS kung paano magsulat. Yan mo. Yung isa. Next. So, Mm, ba't ganun? No. may kulang pa sa A and B mo. Mali yan. Hindi ko yan tatanggapin. Hindi yan IUPAC pa. May kulang. Awa. Sinabi mo na kanina yan. What happened? Nag-reload. Na-press ko po si Control R. Nag-reload. Okay. Anyway. Pero nawala ka dito sa board. Ayan, nandiyan ka na. Oh, mali. May mali pa. Mali pa yung name mo. Ay, sorry po. Ayan, nilagay ko lang dito. Yes, Josh, ano ang complete name ng ABC? Mhm. Okay. Okay, 3R. Close. Copy paste. Okay. Kulang niyo pa yan. Mali pa yan. Mamalian ko yan kung ito ay practice set natin. What's the problem? Mali. Dapat, siya, Josh? Ang trans mo nandoon bago mag number 1, 3. After ng parentheses. Sige, ako mag-a-adjust nito. Ayan. Okay, good. Tapos, usually, ayan. Ay, sorry. Bawal pala yung Ayan. Ano? Ayan. Shish. By lang to ha, ayan, nakaganyan siya. Very good. 1S. Para sa dali po makita po na. Yes. Identify kagad na transis siya. Tapos, tignan mo, makikita mo kasi yung dalawang trans dito, meron pa siyang dalawang enantiomers nga siya actually, no? Mirror images sila. Si trans 1,3-dimethylcyclopentane ay merong 1-STS saka 1R3R. Nag-expand masyado yung pen. Ayan. Okay, go. Let's now answer letter A. How do the boiling points of A and B compare? Tapos, how about A and C? So, A and B muna tayo, Josh. Lagyan mo melting point, tapos dot, colon. Maglalagay dito, ito, A. MP, colon. Ayan, pwede yan. Tama, pwede yan. Nagigets kita. Okay. Very good. Tama. Dahil enantiomer si A and B, mirror images sila, same ang melting point ni A and B. How about A and C? Same din ba? Yes. Kasi ano pa rin, diastereomer. Ano pala? Pag diastereomers ba same? Could be. Okay. So, actually, hindi yan. So, kahit i-search mo pa, Josh, try mo i-search. Melting point of cis-trans na dimethylcyclopentane. Sige, ako. Try ko na. Nagana po, nag-expand po yung pen. Ayan. 'Yan. 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 'Yan.
Ayan, hinanap ko. The melting point of trans isomers is generally higher than that of cis isomers. Pero sa ano ito? Dapat ito. Ito, yan. Cis 1,3-dimethylcyclopentane. Lagay mo yung value ha. Ang kanyang melting point ay ito. Melting point niya. Baka nandyan mo. Ayun mo. Ayun. Melting temperature. But may boiling point pero hindi melting temperature. Ay, nakaano pa siya. Walang ibang ano. Yung para at least alam na lang natin. 1-2 ito eh. Dapat 1-3. Found it. Yun ba? Meron ka na? Nalagay mo na? Hindi po. 1, 2. Dimethyl 1, 3. Dimethyl cyclopentane. Nakalagay dito, negative 133.7. Sa akin ha. Nakalagay dito, Josh, cis 1,3 dimethylcyclopentane. Negative 133.7. Sige, lagay mo. For the meantime, negative 133.7. Tapos, si ano yun ha, si cis. Napin ko yung si trans. Ba yun? National Institute of Health. Chem Spider ba ang unang ko? Ito, chemical book. Trans ito. Ay, cis yan eh. Melting point, Na. Ayan, lagay ko. There is no melting point. Eto meron. May nakita na ako. Negative 133.97. So, negative 134. Approximately. Almost the same? Yeah, pero medyo din. Almost the same nga naman. Okay. Though mabilis ang search yun na. Well, we can see na hindi talaga sila equal. Okay, characterize a solution as optically active. Pure A, optically active, very good. Pure B, optically active. Pure C, optically active pa rin ang pure C kasi trans pa rin naman. Ay, wait, ang pure C ay optically active ba? No, kasi ano po, meso compound. Very good. Optically active. Meso compound yan. Natalo ko Good. na po kayo. Meron pa. Racemic mixture of A and B. Okay, optically inactive dahil racemic base mate sila. Tapos bakit yung A and C optically active? Kasi inactive po to. Pero Active po yung A. very good. Okay. Okay, anyway. Ngayon, kasi ini-imagine mo siya dapat ngayon siya Josh sa lab, no? Paano natin siya imagine sa lab? How about letter C? Ayan. Distillation lang ito ha. So, ilan kaya ang fraction mo na makukuha kung may mixture ka ni A, B, C? Ano sabihin na ba? Ilang fraction? Ilan yung separation mo? Ha? Ano 1/3? Di ba? Tatlo ang makukuha mong bote?
after separation. Okay. Baka siguro dalawa. Dahil, Yung cis po tsaka yung AB magkasama. very good. Kasi, bakit magkasama si A and B? Tama yan. Magkasama dapat si A and B. Bakit magkasama si A and B, Josh? Distillation, ha? Kaya pareho yung ano po nila. Melting point. Melting point? Distillation? Distillation ito, Josh. Boiling point, balawa. Very good. Remember, the boiling points and melting points of enantiomers, they are the same, yung physical properties nila, no? Except nga lang sa optical activity. Kaya dapat, si A and B ay magkasama sa distillation. Tapos si C ay iba ang boiling point niya. Sige, try nating hanapin, ha? Boiling point naman. Josh, nakalagay dito. Negative 134 nga ang trans-dimethyl cyclopentane. Nakalagay, negative 134. Boiling point, Josh, ay 91 degrees Celsius. Isulat mo. Si C yun. Ay, sorry, si C. Si trans 1,3-dimethyl cyclopentane. 91 degrees Celsius. Ano ba? 91 degrees Celsius. Si trans. Si trans. 91 degrees Celsius. Si cis ay 89. Okay. 89 to 90. Medyo malayo na po yan. Yung kanina malapit. Ito 2 degrees na. Yeah, actually, 89 to 90 pero kinuha ko yung 89 yung lowest niya na value. So, we can have two fractions after distillation, no? Kasi they have different values ng ating melting point. Pero actually, in reality, Josh, ang hirap din mag-separate ng 91 tsaka 89. Kailangan maayos ang setup mo tsaka ang sensitive ng temperature mo niyan. Para at least pag na-reach mo na yung 89, i-maintain mo lang talaga na 89 para madidistill mo lang talaga yung lower yung boiling point, which is si cis. Tama ba? Yes, si cis na diastereomer or cis stereoisomer. Okay, let's go back sa ating slide. Mukhang hey, we're good with the problems, Josh. Ngayon, we'll just review, Josh, yung physical properties ng stereoisomers. Ano nga ulit, Josh, yung kaninang problem natin, no? I-culminate natin siya. Since enantiomers have identical physical properties, they cannot be separated by common physical techniques like distillation. Bakit nga ulit, Josh, hindi pwedeng ma-separate ang mga enantiomers ng physical techniques like distillation? Kasi kunwari, ang distillation, ang basis of separation natin ay boiling point. So therefore, hindi natin kaya mapaghiwala yung enantiomers dyan. So, however, diastereomers and constitutional isomers have different physical properties, and therefore, they can be separated by common techniques. So, example, if we have ABC here, so yung A and B enantiomers, while A and C and B and C, they are diastereomers. And here are the different properties, no, nung A, B, and C. So, ito ay 1, 2, 3, 4. Malic acid ba ito? Butane dioic acid to eh. Succinic acid. So, succinic acid yan, Josh. Yeah, succinic. So, 1, 2, 3, 4. Okay. May alcohol ka pala dito. So, succinic acid to, pero diol din siya. So, 2, 3 hydroxy succinic acid. Anyway, ayan yung mga
stereoisomers mo. Si A and B ay enantiomers. If you will notice, si A and B will have the same physical properties, no? Ngayon, different lang yung alpha nila or of specific rotation. Yung isa plus 13, yung isa minus 13. Tapos, si A and B na race mate, 0. So, si letter C, yan, yung letter C na stereoisomer, 0 ang specific rotation niya. Dahil ito ay merong, yung letter C mo, Josh, bakit ano to? Bakit 0 yung specific rotation niya ulit, Josh? Yes, Josh. Why is letter C has a 0 specific rotation? I don't know. Kasi ano nga po siya? Meso. Meso compound siya. So therefore, meron siyang plane of symmetry. We can clearly see here na ito yung plane of symmetry niya. So therefore, yan. Magiging optically inactive siya. So, can we separate C from the rest of A and B, Josh? Using distillation? Can we separate C? Yes. Kasi iba nga po yung melting point. Hindi. Distillation. Ay, iba pa yung boiling point pala. Okay. So, si letter C, kayang-kaya natin siya ma-separate sa A and B. Either distillation, pwede rin crystallization dahil malaki yung difference sila. So, example si letter C, 125 degrees Celsius ang solubility. At solubility nga ito hindi to boiling point, no? Solubility compared to A and B na 139 grams per 100 ml of water. Yung melting point, let's say crystallization yung gagamitin natin, we can also separate them kasi nasa 30 or less than 20, less than 30, no? Almost 30 yung difference ng AB kumpara sa C. So we can separate C, no? Tapos tignan mo yung Josh, yung A and B. Pag may 1:1 ka, yung race mate ni A and B, tignan mo yung melting point. Ano yung melting point ng pure A and pure B alone, Josh? Yes, Josh? Yes, Josh. Ano ang melting point ng pure A and B? Maybe. So, yung pure A and B is only 171. Pero kapag race mate sila, ano ngayon ang melting point nila? 206. Why? Di ba? Yun nga yung dyan. Yan nga yung magic dyan, mind-blowing na kapag nagsasama yung mga enantiomers, nag-iiba yung melting point tsaka boiling point. But their solubility, the same pa rin dun sa pure A and B, no? So, yan siya. Okay. So, in that, malapit na tayo matapos, Josh, no? Ito na-mention ko naman na to last time, no? How about the chemical properties of enantiomers? So, two enantiomers have exactly the same chemical properties except for the reaction with chiral or non-racemic reagents, no? Paano kapag meron kang RNS or D or L? Actually, they will undergo similar reactions if the reaction is not stereospecific. Ito yung nililinaw ko, Josh, may mga reactions kasi na stereospecific or stereogenic yung atake nila. Okay, makikita din natin sa mechanism. So please, as early as now, Josh, no, sinasabi ko na sa iyo na maraming organic reactions na stereospecific ang product. You will only obtain the R enantiomer or the S enantiomer or the D form or the L enantiomer, no? So it depends on the type of reaction. Yung mga reactions na yun, Josh, usually they are sensitive or the reagents that they're using are also chiral, no? Or non-racemic reagents. Kaya nagiging specific yung products mo, Josh, kasi yung mismo ginagamit mong reagents ay chiral din, no? Kaya may specific or may pinapaboran silang product na ma-form, either R or S. Many drugs are chiral and often must react with a chiral receptor or chiral enzyme to be effective. Yung katawan natin, Josh, amazingly, may pinapaboran lang din siya. Because the receptors and the enzymes that we have inside our bodies
are actually reacting to a specific enantiomer lang. Hindi siya parehas na R or S. However, generic rule yun, Josh. May mga enzymes naman na kaya nilang kunin si R or S, no? Parang hindi nila ma-differentiate or hindi nila ma-distinguish. However, majority ng mga enzymes and receptors natin very specific when it comes to chirality. Kaya nga ang drug making, Josh, ay specific, stereospecific molecule sila. So example, no, si S-ibuprofen is actually the active component agents in Motrin and Advil. So Advil na lang kasi mas sikat yun, no. Advil yun yung may liquid, no, liquid gel. So ibuprofen yun. S-form ang ginagamit natin doon. Ngayon, yung R-fluoxetine naman is the active component of Prozac. So ano naman ang Prozac, no? So Antidepressant na tama na? Antidepressant. ang ginagamit? Yung Prozac? Opo, I think so. Okay, correct, no? So these are usually used for depressive disorder. Okay, yung mga bipolar, depression, so yan. So R, si fluoxetine yan. So antidepressant naman siya. Okay. So, then next. Ito, nasabi ko na rin yata ito sa iyo nung last time, no? So, one enantiomer of a drug may effectively treat a disease whereas its mirror image, imagine, no? Yung mirror image niya ay ineffective or toxic. So, isang example nito yung naproxen, na mention na natin to, no? Yung gamot na binibentang naproxen, yun yung may anti-inflammatory agent. Samantalang yung R naproxen, yung enantiomer niya, liver toxin naman siya. So, next. Meron din tayo, ito nasabi ko na ito sa iyo, no, yung amoy, no? The chemistry of smells. So, research suggests that the odor of a particular molecule can or may be determined more by its shape than by the presence of a particular functional group, no? So, kasi nga, ang meron tayo ay nasal receptor. So, possible, yung shape yung nagdidikta, yung shape ng mismong molecule, yung nagdidikta ng amoy. Kasi yung shape ng molecule, yun yung pumapasok dun sa nasal receptor natin. Kunwari, carbone. Yung mirror images ng carbone, magkaiba sila ng amoy. Yung S-carbone ay may odor ng caraway, samantalang yung R-carbone ay may odor naman ng spearmint, no? So, kunwari, caraway seeds, amoy mo yun sa S-carbone kasi S-carbone yun yung amoy niya. Samantalang yung R-carbone ay amoy naman minty, no? Spearmint leaves. So, why is that so? Because enantiomers interact with chiral smell receptors, and these smell receptors are chiral as well. So, some enantiomers have different odors. Take note nyo siya, pakitake note yun. May mga enantiomers sila, pero magkaiba ng amoy. Opo, siguro iba pa yung receptor, iba pa yung interaction na sa mga receptor. Oo, ayan. Ito yung, actually, di ba na-discuss na natin to nung nag-ano tayo, inorganic chemistry, stereoisomerism ng inorganic compounds, specifically sa, ano nga topic ito? Complex chemistry. Kasi doon tayo yung may mga DNL din, yung lambda and delta ang gamit natin doon. Di ba naalala mo sa complex compounds, may lambda and delta. Tama. Instead na DNL. Parang hindi rin tayo malito, no? Sobrang dami po. There are so many ways to say right and left. Yeah. DNL sa organic compounds, pag complex coordinate o coordinate compounds naman, alpha tuloy, delta and lambda naman. So we can clearly see here, no, parang may study, no, si cyclooctane and other molecules similar in shape bind to a specific olfactory receptor on the nerve cells that lie at the top of the nasal passage. Binding results in a nerve impulse that travels to brain which interprets impulses from particular receptors as specific odors. Kaya yung mga ka-shape ni cyclooctane ay magiging kaamoy ni cyclooctane. No? So it depends on the receptor that is present in our olfactory receptors. Yeah.
And that's it, Josh. Wow! Natapos na natin siya. Wala na pong slide. That's the end of our stereochemistry, no? So just to have a quick recap nung ating saktong-sakto tayo sa time. Just to have a quick recap nung ating stereochemistry, no? We learned that stereochemistry of molecules are very important because even though there are mirror images, they will have different properties. And at the same time, Josh, no, yung mga maliliit na molecule kasi pwede silang mag-multiply into what? Pag magiging building block sila, magiging Polymer ba? polymer. Ngayon, yung polymer na mabubuo nila, depende yun dun sa monomer mo. Kung ang monomer mo, kahit diastereomers or enantiomers sila, mag-iiba din yung polymer na mabubuo nila. So, yung polymers na mabubuo, they will have different physical and chemical properties. And that is the reason why stereochemistry is very important to learn, no? And we need to appreciate it because we're 3D, no? So yung mga matter around us, kahit tayo mismo, 3D tayo. So therefore, yung molecules mo 3D din, no? Tapos we learned about the properties of enantiomers and how do we distinguish them by naming R and S. Tapos yung sa laboratory, paano natin sila ma-differentiate through optical activity. Okay? So, Josh, on Wednesday, are you ready? Ano ba? Yung ano ba? Baka maano po ako na. Let's have na the first part ng ating practice set for stereochemistry. Pain and suffering ba? Okay, practice set natin ng sa Wednesday, practice set ng stereochemistry. Siguro pag after ng practice set natin sa stereochemistry, balikan natin si Anakem. No? Sana hindi mo pa nakalimutan yung analytical chemistry. Mahaba talaga yan yung volumetric analysis. Okay, I'll see you on Wednesday, Josh. Thank you so much. Okay po, thank you po. Bye-bye. See you on Wednesday. Thank you po.